And yeah, let's see kung paano papaganahin kasi simulan na natin ang laban para sa game number 1. That's exactly what we're gonna do. The battle for the head coach spot is now up for grabs para sa TLPH and sa Team Falcons. A best of 5 series that is underway. Matagal nang magkasama itong dalawang ito. Team Falcons are looking for another chance at representing the country. Pero ganun din ang gustong gawin ng TLPH with this one. Both teams not really showing themselves. Pero ito na, finally, naipakita ang kanilang sarili nung lumabas yung Little Wonder. Nakaka-excite ito ha. Oh, wait lang ha. Tumama yung Visual Arrow. Ang sakit. Kalahati kagad yung point of view. Kailangan niyang gamitin yung kanyang regeneration. And ito yung mahirap kapag sa isang Selena, level 2 ka pa lang, kaya mo na kagad pumatay eh. Yeah, exactly. Parang ito yung idea na ginugusto talagang gawin ni Sanji. Kasi wala pa naman kahit anong sipa, pero doon naman, itong si Ogwen, and that is gonna be a first blood na mapupunta dito kay JP. Not the most ideal way for Team Falcons to. Pero buti na lang kay JP napunta. So yung first blood cold ay sa roamer ng Cavalry. Yun nga eh, pero ang hirap nito, nakikita natin yung synchronization mula doon sa skills. Flicker ejector, tapos Abyssal Arrow na may trap. Mahirap paganahin yun kapag hindi super solid yung inyong comms no? Exactly. Kaya naipakita niya to na talagang gana nila. Pero ito na naman si Top Easy ang namataan. And that is gonna be him going out of this one. Ramdam kagad natin yung pressure from the Cavalry. Yun nga eh, yun na naman yung mga traps na nailalagay ni Sanji mula dito sa puder ng Team Falcons sa PH. Ngayon, Jeet Kundo, open dito ay nakamansyag lamang. Pero si Blapty, si makakuha. Nung unang pagod na laban na ito, ngayon, Shadow Kill ay magagamit na nga. Pero kailangan na umatras. Makakakuha din si Sanford ng kill. Habang namatay itong si Daddy James, Oben, nag-aabang siya ng kanyang ultimate. Pero kailangan nang lumayo ni Flap. Abyssal Arrow, tatama ba? Hindi. Pero yung trap ay natapakan lang. Magandang sagutan para sa magkabilang koponan. Obviously, very crucial yun dahil si Cal Easy ang nakuha dito ng TLPH. Not only that, kasi binitaw na rin yung Zaman 4. So, bugbugan ang goal ng dalawang teams na ito every time that you see someone na available sa ating mapa. Kaya pala hindi nagpapakita ng first minute. Because they know what's gonna happen, and that's exactly it. Na every time na may nakikita si Owen, lalo na ngayon, na naibitaw na niya yung kanyang ultimate, that's exactly how is it gonna go down. Sanji is down. Yun lang, naging mapusok. Itong si Sanji na kunin pa yung Little Wonder, even though na nakamatsyag at nakaantabay sa kanya si Ogwen. And naitabla na ng Team Falcons yung kill score. Ngayon, magkakatalo dito sa mga rotation na gagawin ni Ogwen at ni Daddy JP. Ano ba ang priority nila? Guluhin yung jungling pattern dito ni Carl, or guluhin yung mga gold dealers na kung saan ay nagbibigay ng hirap talaga pagdating ng mid part. Pero si Ogwen, soon po lamang paatras. And mahaba 30 seconds pa para sa next objective ha. Saka nagamit na rin yung Unstoppable Force. Yep. So at some point, mas malilimitahan ng konti yung TLPH sa kung anong aggression yung kanilang gagawin. Buti na lang mamaya pa. Pero teka, yung second turn is not gonna work well for Team Falcons. Because TLPH, I think, I like what JP is doing. Parang, usually, di ba, parang okay na, hindi mo na masyadong papalagan kasi hindi mo na nagamit yung Unstoppable Force, tapos biglang, nandito ako. Oo, isa sa mga nagiging yun kay Daddy JP, Marami kasi nagsasabi, even sa social media, sinasabi nila sobrang passive daw. Pero ito na agresibong JP na nakikita natin. Dive din dito si Sanford. Ang problema din si Oben, sisipa na nga rin. Flap TZ ay sumalubog na. Kaya lang, bitin ata sila dito. And si JP pa rin na makakuha, or si JP nang makakuha nung turtle na iyon. Dadive pa nga ba dito ang Team Legal Philippines? Hindi. Atras na muna sila, and the Team Falcons magre-reset din. Nakikita mo yung, I think nakikita ko na paunti-unti yung reason kung bakit hindi pinipick up yung Granger. Diba? Yung damage isn't giving. Parang kulang talaga. I mean, usually, di ba, may times na sinasabi natin na kapag hindi mo napapansin si Super Marco sa mapa, ibig sabihin, may mali. Pero ngayon, parang tolerable yung damage output ni Super Marco. Tapos ngayon, meron na namang gagawin na diversion. Sinong hahanapin nila?
Wala sila makikita. Instead, sila pa ang nahanap ng mga traps na nilatag nitong si Sanji. Yung sinasabi ko talagang malaking dagok para sa Team Falcons itong mga traps na nilalapag ni Sanji. Even though na wala pa siya nakukuha ang kill dito, pero yung presensya lang ng mga traps ay sobrang importante. Pero hindi nila namalaya na yung Torre sa may bandang ibaba ay nakuha na at naibigay na nga yung linya na yon para kay Kyle TZ. Ito na yung nagiging pattern ngayon. No? Kapag nag 5 minutes na, ibibigay na kagad sa jungle yung kung anumang lane ang naisin niya. No? Good wave management coming in from Team Falcons this time. We noticed na may mga times na medyo nalulugi sila pagdating doon sa mga team fights at yung pick-ups na nanggagaling kay JP ay talagang gumagana. So, nakuha naman nila yung mga turtles kanina, nakuha din nila yung Torre sa may bandang ibaba. So, ang priority nila is our objectives. Pag nakuha natin yung objectives, then it's gonna be a really good game for both of us here. Ganda ng ginagawa ni Flap TZ dito. Inaabangan lang niya yung mga traps na nilalapag dito ni Sanji. Natama ba yung isa? Oy! Wait, no, napaaga ata yung flicker. Pero good reflexes para kay Sanji kasi hindi mo nga naman alam kung kailan gagamit ng flicker at Jeet Kune Do itong si Open. At hindi rin niya bilang kung ilang sapak na ba ng Jeet Kune Do kasi tatlo yun Yung isa Jeet, yung isa Kun, yung isa Do. Yung isa Do. Yung Do yung may stun Diba? Jeet, Kun, Shun, Do, Po. Ayun, may gano'n. Diba? Yun ang mga combo kadalasan Isipin mo, may ejector na naman na ilalatag dito kasi may mawala si Open pala. Naku, nakakuha na kagad si Open. Ngayon yung mag-examine force. Maximus ba ito ng Team Liquid Philippines? Hindi, umatras na nga rin. With that quad shadow out, itong si Carl TZ. Ngayon, natama ba yung bisa? Tumama na! Kasama yung mga na-flicker na ejector mula dito kay JP. Ngayon si Flap ang umaabante. Papasok din si Kyle. Masakit yung mga wasiwas niya. At nakakuha na rin si Oheb ng kill. Sanji ay buhay pa. Kaya lang may ipit ata si Flap na inapag-examine force. Pangalawang beses na yan para dito kay Oheb. Papasok din itong si Carl TZ. Ejector play at mamamatay si Flap. That is gonna be a good means of damage output para sa DLPH. Dalawa ang kanilang napabagsak. Idamay mo pa yung pagong. And that's total annihilation in terms of that team fight. Ngayon, angat ng 1.3k gold lead itong DLPH. You love what they did there noong nakita ni JP. Itong isa sa mga members talagang pinuruhan nila ng todo. You also start to take note of some of the damage outputs na kanilang binibigay. Isipin mo, at least 800 lang yung diferensya ng gold lead nitong si Oheb kay Super Marco. Pero ramdam mo yung gap nila sa damage output. So, I really feel like may something talaga na medyo missing dito na kinakailangan na gawa ng paraan ng Team Falcons. Because, okay, sure, you're getting the objectives, pero habang patagal ng patagal, nagkakaroon ng damage itong side ng DLPH. Yun nga, mahirap ito And maganda naman balita para sa Team Falcons. Hindi nalulugi si Kyle TZ pagdating sa economy. And nakakapagtaka, no? Kasi iniibit na sila binabraso na sila dito. Kumbaga ito nga yung tinatawag na liquid stampede na ibinibitaw ng TLPH dito. Kung sino ay ginamit na ni Ogwen. At may idea dito ang TLPH, may kabawasan sa resources ang Falcons. Oo, tsaka nakita mo yung ginawa ng DLPH doon. Na-notice, nag-diversion yung Team Falcons papunta sa taas. Tapos mabilis naka-respo yung DLPH. Instead, sila pa yung nakabasag sa baba. So that's a resource na hindi na-convert nitong Team Falcons kahit na sila yung nauna dun sa pwesto na yun. And look at Kyle TZ, he's gonna be gone again! Grabe yung pagsugod dito ni Dan JP. Natama ba yung Bisalano? Tumama pa rin sa kamay dito ni Sanji. Nakadalawa na kagad. Actually, tatlo pa nga yan. Si View ba mag-i-index sa target? Sabi nila, purple na lang muna ang kunin. At nahihirapan ng Team Falcons makasabay doon sa ginagawang indayog ng TLPH. There's just too much damage. Masyadong nagiging makati yung damage output nila. Ang susunod naman ay walang iba kundi si Few. And that is 4 heroes down for Team Falcons. Gwen na lamang na natitira at bagsak pa ang Torre sa may gitna. Mukhang kukunin na nila to, Burrito. Grabe, ramdam na ramdam ang gigil at talagang ready ang TLPH na simulan itong at kunin itong Lord na ito para sa kanilang poder. Team Falcons, nahihirapan sila makasabay
dahil nga naman sabihin natin na presensya palagi ng trap, yung atake palagi at panggugulo dito ni Daddy JP. Balikan ko yung kwento ko. Ang dami kasi nagsasabi na sobrang passive daw ni Daddy JP. Ngayon pinapatunayan niya. Remember sa mga hindi nakakalala, sa mga hindi OG diyan. Oh. Lingads to. Lingads yan. Assassin gods to. So may killer instinct yan. Ngayon siya na nangunguna. Oo. As in, sinisimulan na niya. Tinan mo, nagdadabog na rin kahit yung iba. Tapos mamamatay na naman si Kaltizi. Oh my G! Grabe, tumba kagad si Kyle doon. Ang pagkakataon ng CLP sa makuha ulit. Nakuha na naman si View. Ngayon si View ata ay may ipit din. Mamapatay mula dito kay Sana Ford. And Sansan was doing it. Grabe yung galawan. Dalawa na naman ang natira. It's gonna be Ogwin and Super Marco. This is a very rare game para kay Super Marco. 0-2-0. You don't usually see him like that as of this moment. May quad shot na naman na ibibitaw yung panay. Tumama kay Ogwin. Pero mukhang hindi muna nila ikakasa. Pero asahan nyo na si Sanji ay talagang magpapaulan ng mga pana ng Abyssal Arrows the longer this game goes. Naku, naalala ko nagkaroon kami ng CR series yan kasama ang CLPH. Sabi ni Sanji, tinanong ko si Sanji, sabi ko, Sanji, kailan ka gagamit ng Selena? Sabi niya, medyo mahirap pa, Boss Boris. Parang di gana Parang di gana. Siya, pero pinapatunayan yan. Fake news pala. Fake Sanji, alam mo yan. Nag-usap tayo sa CR. Alam mo yan. Ano yun? Pinagkitiwalaan kita. Pinagkatiwalaan kita. Hindi, pero napakatindi pala Matindi, talaga. matindi. Ibang klase. Matindi. Ibang klase. Yun pala yun. Kaya pala hindi niya sinasabi or hindi niya pinapakita. Kasi may arit pala talaga itong si Lina na ito. And now they are leading by 7K pagdating sa ating gold. Very comfortable, freezing the lanes as well. Hinihintay na lang nila yung Lord na lumabas under a minute of gameplay. Meanwhile, Team Falcons, they're trying to get as much of the items as they can get. Sea Halberd and even that Hunter Strike ay nakuha na ni Super Marco. Pero bakit parang hindi nararamdaman yung damage output? But that is gonna be another -1. Flap TZ, nahanap ng cavalry. Grabe, isang mabilis tunaw kagad yung Hilda ngayon. Pagkakataon ng TLPH na bumasag ng Torres sa may bandang gitna. Andun na rin si OM, nag-aabang lang sila ng tatamaan ng Abyssal Arrow dito. Magiging respetado ang TL. Gugo ba ang Falcons? Hindi na nga rin muna. Kasi wala pa nga si Flap TZ. 19 seconds para sa next na objective, which is yung Lord. Agaw na dito ng mga resources ang TL at nahihirapan ng gumalaw ang Falcons. Exactly the point. Naghahanap sila ng tamang tempo. Naiwan na naman yung aso dun sa purple objective. So medyo mas tatagal na naman yan mag-spawn. The Lord is already here. 15-2 in terms of kill score. Team Falcons naghahanap ng tamang tempo pero si Flap na naman na makikita. Naku, mabuti na lang ay nakaligtas itong si Flap TZ sa plano dito ni Daddy JP. May mga Abyssal Arrow na naman. Ito na, sabi ni Sanford, simulang wala kaya kalahati ang kanyang buhay dito. Actually, 60% yung kanyang buhay. Pero si Ogie nag-aabang na pagkakataon. Nabilo pa kanyang flicker. Si Car TZ ata ay masisipa. Yun ang nasipa. Pero sakto! Yung knock-up ng Lord! Habang masisecure ng TLPH yung Lord na yun. Pero kailangan mag-react ng TLPH kasi doon sa may batay taas. May ginawa din si Kyle TZ na split. At nakuha nung tinamaan na naman namin sa Arrow. Makaka-flicker siya pero hindi makakatakas. Sanji with another kill. Grabe ang TLPH. Room is wide open for Team Falcons. Pabalik pa lang si Kyle at si Super Marco. Ako parang hindi ata kaya ni Kyle TZ na protektahan yung kanilang base. Sinulubong na kagad siya dito ni Sanford kahit hindi ka mag-anak. Pero nagbe-base lock na si Carlito the Great. At ang game 1 ay mapupunta sa Cavalry.